Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Hindi po makaka-attend sila ng Mamaki. Dahil ano yun eh, parang meron yata. Kaya ayusin yun. Muli po, good morning po sa ating lahat. Una po sa lahat, purihin po natin ang ating Panginoon. I-check ko lang po yung audio. Sila nang yung mga naka-online po, kung okay po yung audio natin, kung maliwanag po. Sa tingin ko, maliwanag naman. Sige po. Blessed Sunday po. No? Blessed Sunday po sa ating lahat. Praise God po dahil narito po ulit tayo para sa ating Panginoon. Tayo po ay magpupuri at sasamba sa Kanya sa pamamagitan po ng panalangin at pag-awit po ng papuri. No? At pag-aaralan po natin yung Kanyang banal na salita. No? Ang sabi nga po sa ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 16, no? Ang sabi nga po dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, no? At nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. No? Narito po, no? Narito pa po kasi tayo dito sa mundo na to. No? Maraming tukso at pilit na ginugulo, no? Pilit sinisira ang ating pananampalataya ng kalaban. No? Kaya kailangan po natin ang gabay ng ating Panginoon, no? Sa pamamagitan po ng Kanyang banal na salita. No? Ano po yung sinabi kanina? No? Ang sabi kanina, ito po ay nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. No? No? Sa umaga po na ito, mga kapatid, sama-sama po natin pag-aralan ang mga ilang talata sa banal na kasulatan, no? At sana po ito ay maging kalakasan po sa bawat isa. Tawagin po natin si Brother June, no? Para po sa ating opening prayer. Tayo po ay tumayo. Magandang umaga sa inyo, brother and sister. Blessed Sunday po sa ating lahat. Bago po tayo magsimulang manalangin ay gusto ko lang paniriwain sa ating mga kaisipan ang verse na ito. Napakahalaga ng verse na ito para mapanatili natin ang ating mga gawain para sa paglilingkod. At ito pong sinasabi ng Hebreo chapter 10 verse 25. Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakagawian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang muling araw. Amen po. Tayo po'y manalangin. Dabayan natin ang walang hanggang presensya ng ating Panginoon. O Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat. Sa dakilang pangalan niyo muli po, kami ay nagkakatipon sa aming Sunday worship. Sa mga oras na ito ay taglay namin ng kalakasan, kasiyahan at pagpapakumbaba. Muli po ay narito kami upang maghandog ng mga awit, upang dakilain, papurihan, at luwalhatiin ang inyong pangalan. Ikaw na aming pinaparangalan. Ikaw na aming walang katapusan at walang hanggan na aming Diyos, kasama ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Walang katapusan po sa salamat po sa patuloy na pagbibigay sa amin ng blessing at araw-araw na paggabay at pagproteksyon sa amin, maging sa mga work o negosyo, at sa aming mga anak na estudyante na patuloy na nag-aaral. Ganun din po sa banal na espiritu na patuloy kaming sinasamahan sa aming mga gawain at mga misyon. Humingi po kami ng tawad, Ama, sa aming mga pagkukulang, ang mga nagawa po ng aming mga puso, ng kaisipan at mga kamay na hindi po nakakapagbigay ng kalugaran sa inyo. Muli po sa pagkakataong ito, kami po ay patuloy na madalangin na laging magkaroon ng kapayapaan, gising na kaisipan at mapagkumbabang puso. Panginoon, na sana po ay lagi kayong maghari sa aming mga buhay
upang ang aming pagkatakot sa paggawa ng kasalanan ay aming maiwasan at patuloy mong bigyan ng kalakasan ng aming espiritual na may pagkatakot upang patuloy kaming makapamuhay na may pagsunod sa inyong kalooban. Muli po sa mga oras na ito, ay tuon mo kami sa kalagitnaan, sa pakikinig, at igay niyo po ang aming youth pastor na si Pastor Robert at bigyan siya ng sapat na karunungan at kaalaman para sa kanyang pagbabahagi sa amin ngayon ng mabuting balita. Muli po amang makapangyarihan, sa iyo ang papuri at kalwalhatian. Ang lahat na ito ay tinataas namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Tayo po ay magsabi ng Amen. Amen. Pwede po tayong maupo. Para po sa ating Lord's Supper, bilang pagpapaalala lang po,
ito po ay ginagawa natin sapagkat ito po ay iniutos ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi nga po sa Lucas chapter 22 verse 19, ang sabi po rito ng Panginoong Hesus, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. No? Na kung saan ang yung tinapay nga daw po ay ang nire-represent daw po nito ay ang katawan ng Panginoong Hesus, at yung inumin sa kopa, ito ay nire-represent nito ay ang dugo ng Panginoong Hesus. No? Na kung saan ang sabi po sa atin dito ay, ang sabi po rito, tuwing kakain daw po tayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito ay ipinapahayag daw po natin ang kamatayan ng Panginoon. Ibig sabihin, yung kanyang paghihirap, ang kanyang kamatayan ng Panginoong Hesus, yung kanyang pag-aalay ng kanyang buhay, no? Upang matubos tayo sa ating mga kasalanan, no? Yung pagkakaloob sa ating ng grasya at habag ng Panginoon sa ating mga tao, no? At ang sabi nga po dito ay hanggang sa kanyang muling pagparito. Ibig sabihin po, ito na yung katuparan ng kanyang pangako, no? Sa kanyang pagbabalik, no, makakamit na po ng mga sumasampalataya sa kanya yung sinasabing buhay na walang hanggan. No, kaya po sa ating Lord's Supper, basahin po natin sa unang Korinto chapter 11 verse 23 to 28. No? Ito ang katuraang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sinumang kumain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Ipikit po natin ating mga mata. Tayo po ay manalangin, humingi po tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sabay-sabay po natin pagsaluhan ang simbolo ng katawan ng Panginoong Hesus. Ngayon naman po, pagsaluhan po natin ang simbolo ng dugo ng Panginoong Hesus. Ngayon po mga kapatid, tayo po ay makikinig sa mensahe ng ating Panginoon na ibabahagi po sa atin ng ating youth pastor na si Pastor Robic. Good morning po. Good morning po at welcome din po sa mga kasama po natin sa online. Again po, welcome po at blessed Sunday po sa atin.
Hindi po last week eh. Nung last time po na nag-message po ako, kung nare-recall po natin yung title po nun ay Be Free. No? Be Free po, no? Ibig sabihin po, last time po, no, we are reminded po to abide in God, no? Dito rin po natin matatagpuan na yung true freedom po ay matatagpuan lamang po natin sa ating pong Panginoon. Freedom from sin, no? Yung pagiging malaya po, no? Sa pagiging malapit po sa ating pong Panginoon, no? Which is yung tinatawag po na abide. Ngayong umaga po, ang pag-uusapan naman po natin at yung title po ng ating pong message po today ay Be Still. Sigurado po ako na narinig na po natin at familiar po tayo sa Be Still. No? Pwede pong sa kanta, pwede pong sa isang passage po in the Bible. No? At kung aanin nga po natin, yung word po na still ay isa pong very powerful po. Very powerful po na salita. No? At hindi lang po ito isang salita, kundi isang imbitasyon, isang action na gusto po ng Panginoon na maging position po, maging position po na ating pong mga puso, or kumbaga maging condition po ng heart po natin, yung pagiging still. So, ngayong umaga po, gusto ko po na tingnan po natin ang isa po sa mga pinakamakapangyarihang pangyayari po sa buhay po ng ating pong Panginoong Jesus. Ito po yung isang gabi na kung saan pinatahimik po niya ang isang bagyo. Matatagpuan po natin ito sa Book of Mark, chapter 4, verses 35 to 41, kung saan makikita po natin na yung mga disciples po, no? Yung mga disciples po ng ating pong Panginoong Jesus during that time, sa gitna po ng bagyo na pinagdadaanan po nila or sa bagyo po na dumating po sa kanila, yung mga disciples po, sila po ay takot na takot. No? Hindi po sila mapanatag at hindi rin po sila mapalagay. No? Pero sa kabila po ng kanilang pangangamba, sa kabila po ng kanilang pag-worry or pag-aalala, ang ating pong Panginoong Jesus, ang ginagawa lamang po niya nung time po na yun ay siya po ay natutulog lamang. Sa kabila po na yung mga disciples po ay nagpapanik, ang ating pong Panginoong Jesus ay natutulog lamang po. No? Sa gitna po na napakalakas na hangin, mataas na alon, at sa unos po na pinagdadaanan po nila habang sila po ay nakasakay po sa bangka sa Galilee. And in just one command, no? Sa isang salita po, sa isang utos lamang po, ang sinabi po na ating pong Panginoong Jesus sa malakas na hangin, sa mataas na mga alon, ang sinabi po niyang salita ay silence. Silence and be still. At matapos po niyang sabihin yung silence and be still, suddenly, everything, yung malakas na hangin, yung malakas na pag-ulan, yung mataas na alon, everything became calm. Tumahimik po, kumalma po lahat po ng mga nangyayari po ng time na yun. Yung unos, yung bagyo, during po ng time na yun. Kaya po, yung title po na message po natin today from the Word of God ay Be Still. Pwede po ba nating sabihin, Be Still? Be still. Basahin po natin sa ating pong reference verse sa Book of Mark, chapter 4, verses 35 to 41. Ang title po nitong passage po na ito ay Jesus Calms the Storm. Basahin po natin sa verse 35. As evening came, Jesus said to his disciples, "Let's cross to the other side of the lake." So they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind, although other boats followed. But soon, a fierce storm came up. High waves were breaking into the boat, and it began to fill with water. Verse 38, Jesus was sleeping at the back of the boat, with his head on a cushion. The disciples woke him up, shouting, "Teacher, don't you care that we're going to drown?" When Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the waves, "Silence, be still."
Suddenly, the wind stopped and there was a great calm. Verse 40 to 41, and then he asked them, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" The disciples were absolutely terrified. "Who is this man?" they asked each other. "Even the wind and the waves obey him." Purihin po natin ang salita po ng Diyos. Our message today po is about the word still. Kasi po yung stillness po is not just about silence. Yung walang ingay. Ang silence po kasi yung walang ingay. Yung tahimik. Pero ang stillness po ay magkaiba po sa silence. Ang stillness po ay ito po ay kung paano po natin pinoposition yung sarili po natin in a manner na meron po tayong malalim na pagtitiwala po sa Diyos sa gitna po ng malalakas na mga hangin, sa gitna po ng matataas na alon na kinakaharap po natin or binabaybay po natin, kagaya po ng mga disciples po during that time. Makikita rin po natin na kung paano po yung stillness ay ang nakakapagbigay po sa atin ng kalakasan, and how yung mga storms, yung mga bagyo po na dumarating po sa buhay po natin or mga kinakaharap po natin sa ating pong mga buhay, ay ito po yung paraan upang ihanda po tayo or inihahanda po tayo sa mas mataas na calling. At kung paano naman po na ang joy or kagalakan is not something that we earn, but something that we can claim and something that we can have even in the middle of the challenges in our life. So now yung tanong po sa atin ngayon, ano po yung thoughts niyo po or what do you think about the word silence? Ano po para sa inyo yung silence or katahimikan? Siguro po para po sa iba kapag po sinabing silence or tahimik, it's awkward, no? Yung tipong nasa kwarto ka lang na walang nagsasalita, tahimik, at biglang naramdaman mo yung katahimikan. So, yun po yung tinatawag po na awkward. No? For others, ang silence naman po is peace, no? Parang po yung imagine po natin yung view ng beach sa umaga or yung view po ng beach kapag sunset na, no? Somehow, no, yung view po na yun ay nakakapagbigay po ng katahimikan or ng peace po sa atin, no? O kaya naman po yung view po ng bundok na wala kang ibang maririnig kundi yung hangin at yung tama po, no, yung chirping po ng ibon, kaya naman po yung pagpapagaspas po ng mga dahon, no? Pero to be honest po, no, itong panahon po natin ngayon, no, or these days, no, ang silence po ba ay matatagpuan po natin sa mundo ngayon, no? Or tahimik po ba ang mundo? Or tahimik po ba talaga ang mundo po natin ngayon? Tama po, no? Hindi, no? Hindi po eh. Hindi po tahimik yung mundo po natin ngayon. Kasi, kung mapapansin po natin, ang mundo po natin ay maingay po ang balita. No? At hindi lang po yung balita yung maingay, pati po yung social media. At hindi lang po yun, maingay rin po pati po yung mga isip po natin. No? Dahil naapektuhan po tayo ng ingay po ng mundo. Naapektuhan po yung isip po natin. Lahat po may opinion, lahat po may reaction, at minsan po nakakabingin na lang po yung lahat po ng mga ito. But actually, the Bible talks about something deeper than silence, than just silence. Kasi, pwede kang maging tahimik, pero panglabas lang. No? Pwede po tayong maging tahimik, pero yung nakikita lamang po ng tao sa atin. Yung panglabas lang. No? Pero, deep inside of you, no? Yung labas mo tahimik, pero inside of you, everything is scattered. No? Everything is scattered, your thoughts, your emotions, and everything is in chaos. No? And minsan po, no, yung silence or katahimikan lamang po, yung paraan po natin para po mag-cope up. No? You see, church, no, you can be silent, but you are not still. No? Inulit ko po, you can be silent, but you are not still. So, ano po ba yung pagkakaiba po ng silence at ng stillness? Ang silence po, no? Ang silence daw po is about the absence of noise. Compared po sa stillness, ang stillness naman po is about the presence of trust. Ito po yung klase po ng silence, pero meron pong kasamang pagtitiwala at meron pong kasamang kapanatagan. And take note, no? Kung babalikan po natin yung reference verse po natin, when Jesus said to the storm, "Be still," hindi lamang po yung hangin at yung mga alon yung pinatahimik po niya.
pati po yung puso po ng mga disciples na puno po ng takot, na puno po ng pangamba. No? And when Jesus demonstrated His calmness, His silence, ito po yung klase po ng stillness na gusto pong ipakita po sa atin ng Panginoon. At ito po yung klase po ng stillness na gusto po ng Panginoon para po sa atin. So ngayon po, na alam na po natin ang pagkakaiba po ng silence at ng stillness, no? At yung pagkakaparehas po nila, gusto ko naman po ngayon na makita po natin kung bakit po ang biblical stillness ay hindi po kahinaan kung hindi ay kalakasan. Ang unang point po na titignan po natin is the strength found in stillness. Balikan po natin sa ating pong reference verse. So Book of Mark, chapter 4, verses 38 to 39. Kagaya po ng binasa po natin kanina, no? Ang nangyari po dito ay ang ating daw pong Panginoong Jesus, He was sleeping at the back of the boat with His head on a cushion. Bago po nangyari ito, nakita po natin, no, na yung mga disciples po ay meron po silang kinaharap po na bagyo. No? Yung bangkang sinasakyan po nila ay naapektuhan po ng bagyo, ng malakas na ulan, ng malalakas na alon. Nabanggit pa nga po dito na pinapasok na po ng tubig yung bangkang sinasakyan po nila. No? At yan po yung nangyari po. No? The disciples woke Him up shouting, Teacher, no? Don't you care that we're going to drown? No? Pinaalalahanan po nila ating pong Panginoong Jesus na wala ka bang pakialam na tayo, yung sinasakyan nating bangka, ay malapit ng lumubog. No? At yung ginawa nga po ng Panginoong Jesus, He got up, at ang ginawa po niya dito, He rebuked the wind and said to the waves, Quiet, be still. At ano po yung nangyari? No? Then the wind died down and it was completely calm. Yung nangyari po is tumigil po. No? Huminto at tumahimik. Yung unang point po na gusto ko pong tingnan ay ang silence po ay hindi po ibig sabihin ay weakness. Ang silence po or katahimikan doesn't mean or doesn't equate to kahinaan. Sa culture po kasi natin, kapag tahimik ka, ang iniisip po ng iba mahina ka or wala kang ginagawa. Unless i-enumerate mo sa kanila or sa harap nila or sa mukha nila or i-announce mo pa yung lahat na ginagawa mo, walang makakaalam po ng mga ginagawa mo. But did you know that there is power and authority in silence and in stillness? In the Bible po, ang silence po before God means you trust His timing and His ways. Ang pagkakaroon po ng payapa at tahimik na puso ay hindi po isang tao na walang ginagawa. Ito po ay puso na kumikilos kahit na walang nakakakita, naghihintay, pusong handang sumunod, at pusong nagtitiwala po sa Diyos. Church, ang katahimikan po ay hindi po kahinaan. Stillness is not showing passivity, and silence doesn't mean that you are surrendering to defeat. Ang tunay po na katahimikan na tinutukoy po sa Bible ay isang posisyon po ng tiwala. Panatag ka hindi dahil wala kang laban, kundi dahil kilala mo kung sino yung kasama mo sa laban. Dito po sa Mark, sa Mark chapter 4 verses 38 to 39, makikita po natin si Jesus. Kalmado lamang po siya sa gitna po ng malakas na bagyo. Isang salita lamang po niya, tumigil po yung hangin at kumalma po yung mga alon. Sa buhay po natin, just like the disciples, may mga storms po tayo na pagdadaanan at meron pong mga storms at mga bagyo na darating po sa buhay po natin. And just like them, Jesus wants us to be still. Because He wants us to know na siya po ay in control. Jesus wants us to be still because He wants us to know that He is in control. Gusto po niyang paalalahanan tayo na He is in control. Meron po siyang control. Kaya wala po tayong dapat na ikabahala. Kaya pangalawa po, ang pangalawang punto naman po na titignan po natin is the reality of life's storms. Ano po ba yung realidad ng mga bagyong pumapasok po sa buhay natin? Sa katunayan po, hindi po nawawala ang bagyo sa buhay po natin kahit nasa kalooban ka na ng Diyos. O kahit na tayo po ay mananampalataya na.
Hindi po nawawala yung mga problema, no? Hindi po nawawala yung mga suliranin sa buhay po natin. Kahit na tayo po ay mananampalataya ng Diyos. Kahit nga po yung pinakamalapit kay Jesus ay dumaan din po sa mga malalakas na alon. Pero ang problema po ay hindi po yung bagyo eh. Hindi po yung mga suliranin yung mga problema. Kundi, kung paano po nagre-respond ang isang mananampalataya po ng Diyos. Kung paano po nagre-respond ang isang tao. Ang buhay Kristiyano daw po ay hindi po tungkol sa buhay na walang problema. Hindi po tungkol sa buhay na perfect or kawalan ng problema. Kundi, sa presensya po ng tagapagligtas, sa gitna po ng problema po na pinagdadaanan po natin. Narinig na po ba natin yung term na silent battles? Kapag po sinabing silent battles, no, ito po yung mga let's say yung mga problema o yung mga pinagdadaanan po natin na dinidil po natin ng tahimik. No? Ang halimbawa po ng mga silent battles ay ang isang tao na merong sakit pero siya ay nananatili pa rin sumasamba at nagwo-worship sa Panginoon. Itong tao po na ito ay meron kang sakit pero hindi ka nagrereklamo sa lahat ng tao. Instead, you quietly pray, you quietly praise, you quietly fight kasi alam mo may gagawin ng Diyos. Ito po ay isang klase po ng kapanatagan na meron po tayong confidence na nandyan po yung Panginoon, meron po tayong confidence na kumikilos po yung Panginoon at meron po siyang control sa lahat po ng mga bagay. Meron po siyang at alam po niya yung mangyayari po ahead of us. Alam po niya yung mga plano po na makakabuti at makakasama po sa atin. Minsan po kasi nauna po yung pagrereklamo sa isang tao. Nauna muna yung pag-complain ng isang tao tungkol sa kanyang kalagayan. Pero nakakalimutan po nila kadalasan that God has always been in control. Hindi lang po yung isang tao na may sakit, pero also a person na meron pong pinagdadaan ng family problems or mental health problems. Para po sa kanila, before we can even let people know about our problems, bago po may taong makaalam po ng mga pinagdadaanan po natin, meron pong isang nakakaalam at nakakakita po ng lahat at sumusuporta po sa atin sa gitna po ng pinagdadaanan po natin. Hindi mo kailangang i-broadcast ang bawat away nyo para lamang marinig ka. Because meron pong nakakarinig, no? Ang ating pong Diyos, no? God sees and hears all of our struggles and all that we can do is to be still. At yun po yung gusto gawin po ng Diyos, no? Kapag may mga pinagdadaanan po tayo. He wants us to be still. Hindi lang po yun, no? A person who is also struggling financially. No? Again, minsan nauuna po sa isang tao yung pag-complain. Nauuna muna yung sinasabi nila na wala na akong pera, ubos na yung budget ko. Pero po sa pagkakaroon po ng panatag na puso, kahit na hindi sapat, tahimik ka pa rin nagkatrabaho, tahimik ka pa rin nagpapasalamat kasi alam mong siya yun ang provide. Ang ating Panginoon po yung gagawa po ng paraan para mag-provide po sa mga pangangailangan po natin. At yun po yung sinabi po sa Psalm. Kung babasahin po natin sa Psalm 46 verse 10. Ang sabi po rito, be still and know that I am God. Kaya po yung pang-apat po na titignan po natin is the power of stillness in battles. Ang stillness po mga kapatid, it guards our spirit. Stillness guards our spirit. Hindi ka madadala ng emosyon o ng salita na maaari mong pagsisihan. Also, kapag pinapakita po natin na tayo po ay panatag, ang stillness po confuses the enemy. Kino-confuse po niya yung kalaban. Minsan, ang pinakamalakas na sagot po natin ay hindi po salita, kundi pananatili po sa presensya po ng ating pong Panginoon. And hindi lang po yun, stillness invites God to move. Iniimbitahan po ng stillness ang ating pong Diyos na kumilos po on behalf of us. Habang tahimik ka nagtitiwala, mas binibigyan mo ng authority ang Panginoon to take over at kumilos. Kaya po church, maybe ngayon, may laban kang hindi nakikita ng iba, maybe a sickness, a heartbreak,
a disappointment, or a dream na parang hindi na matutupad. Hindi mo kailangan ipaliwanag sa lahat. Hindi po natin kailangan ipaliwanag sa lahat sa pamamagitan po ng mga salita. Hindi mo kailangan ipagtanggol yung sarili mo sa lahat. If you are still before God, kung tayo po ay still sa harapan po ng ating pong Panginoon, you are not losing, but you are letting Him fight for you. Kaya po, church, the Bible never said, be still and do nothing. Ano pong sabi? Be still and know that I am God. Yung silence po natin is not the end of the story. Ito po yung binibigay po natin na space where God writes the victory for us. Ang sabi nga po sa Exodus chapter 14 verse 14, the Lord will fight for you. You need only, ano pong sabi dito? To be still. Kaya po church, hindi po aksidente yung laban po natin. Yung mga laban po na hinaharap po natin. Hindi aksidente na mas mahirap ang dinadaanan mo kumpara sa iba. Minsan iniisip po kasi natin, Lord, bakit parang mas madali yung buhay niya? Bakit ako parang sunod-sunod yung mga pagsubok? Pero tandaan po natin, sa kaharian po ng Diyos, walang sayang po na laban. Kapag mabigat, meron pong dahilan. Kapag matindi, ay meron pong layunin. Kapag mas tahimik, ay meron pong mas malalim na ginagawa po ang ating Diyos. Tandaan po natin. Kaya po yung pangalawang point po that we're going to look at is that your path is harder because your calling is higher. Pwede po ba natin ulitin? Your path is harder because your calling is higher. Again po, tayo po ay pinapaalalahanan po to be still. Ang be still po, hindi po ibig sabihin po nito na magiging madali po ang lahat. Sometimes, our calling happens in the middle of the hardest path of our life. At kagaya nga po ng sinabi po dito, kung mas malaki po yung mission, kung mas mahirap po yung mission, ay malaki rin po dapat at mas mahirap din po dapat yung paghahanda. Ang sabi po sa Peter, 1 Peter chapter 4, verses 12 to 13, ang sabi po dito, dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice in as much as you participate in the sufferings of Christ. So Peter here po was saying na wag daw po tayong magulat, wag daw po tayong ma-surprise, at don't be shocked kapag or when the road feels heavy. Wag po nating isipin na it's strange when your burden is harder than others. Minsan po kasi may mga laban ka na hindi naiintindihan ng iba because your calling is not the same as them. Halimbawa po, kung isipin po natin sa sports, hindi po lahat po ng mga athlete ay dumadaan po sa pare-parehas na training. Hindi po lahat ng athlete ay pare-parehas po ng sport. Iba-iba po sila ng sport, may iba po sa swimming, may iba po sa yung sa pagtakbo, kaya naman po yung basketball, kung isipin po natin, hindi po lahat ng mga athlete na yon ay dumadaan po sa pare-parehas sa training. Yung pang Olympics, ibang klase po yung ginagawa po nilang regime. Yung pang World Championship, mas matindi po yung ensayo po nila at mas mahaba po yung oras po na kanilang pag-iensayo. At minsan, mas mahirap po yung sakripisyo. Ganon din po sa ating pong buhay, sa ating pong mga mananampalataya. Kapag mas mataas po yung assignment na binibigay po sa atin ng Diyos, mas asahan po natin na mas mabigat din po yung training na pagdadaanan po natin. Kaya minsan, ang ibang tao hindi naiintindihan yung tahimik mong laban kasi hindi naman sila tinawag sa parehas na taas ng bundok na aakyatin po natin. Kagaya po ni Moses, it took him 40 years sa wilderness bago po siya ginamit para iligtas po ang Israel. Ganun din po ating pong si Haring David. It also took him 15 years naman po before he was anointed bilang isang hari. Ganun din po si Joseph. Mula po sa betrayal ng kanyang mga kapatid, mula po sa kanyang pagkakabilanggo, nangyari muna po yun at pinagdaanan po niya yung mga mahihirap po na mga
pagsubok po na yun bago po siya naging tagapamahala ng buong Egypt. So church, mapapansin po ninyo, lahat po sila dumaan po sa season na parang walang nakakaintindi sa kanila, walang nakakarinig sa kanila, at walang kumikilos para sa kanila. Tahimik, pero sa likod po ng katahimikan po na yon ay meron pong hinuhubog ang Diyos para po sa mas mataas na layunin para sa kanila. Kaya po, sa atin po, sa atin naman po ngayon, kung nararamdaman po natin ngayon na parang mabigat, parang mag-isa po tayo at walang nakakaintindi po sa atin, huwag po natin isipin na iniwan po tayo ng Diyos. Dahil baka po ang totoo ay hinahanda lamang po niya tayo para sa isang bagay na hindi pa man po natin nakikita po ngayon. At tandaan po natin, your path is harder because your calling is higher. Kaya po, heart check. Stop comparing your journey to others. Iba ang training mo because your calling is so much higher. At i-embrace po natin yung silence. Kasi sa stillness, sa silence, doon po madalas nagiging malinaw ang boses po ng Diyos. Doon po natin mas hinahayaan yung Panginoon na magkaroon ng authority, magkaroon ng boses po upang gabayan po tayo sa ating pong mga plano. At tandaan po natin, the deeper the root, the taller the tree. Mas malalim po, mentras sa mas malalim po yung mga ugat, ay mas uusbong po at mas malago, mas mataas po yung puno po. Mas mataas po yung growth po natin. Kaya po yung sabi nga po ng Diyos sa Psalm 46 verse 10, be still. Hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil kasama mo siya sa laban. And here's the good news. Sa gitna po ng lahat po ng mga ito, kahit po sa hardest path, ay meron kang joy na hindi mo kailangang bayaran. Hindi mo kailangang trabahuhin. Hindi mo kailangang hintayin matapos ang laban para maranasan po yung joy or kagalakan. Because joy is not earned. Joy is not earned, it is claimed. At yan po yung huling point po na titignan po natin. Joy is not earned, it is claimed. Minsan, iniisip po kasi natin na kailangan muna maging maayos lahat bago po tayo maging masaya, na kailangan matapos muna yung mga problema, kailangan makabayad muna ng utang, kailangan gumaling muna, kailangan magkaayos muna yung relasyon bago po tayo magkaroon ng joy. Pero sa Bible po, hindi po ganun. The joy that God gives is not something that you earn after the battle. It is something that you receive in the middle of it. Again po, the joy that God gives is not something that you earn after the battle. It's something that you receive in the middle of it. So, basahin po natin ngayon sa Nehemiah chapter 8 verse 10. Ang sabi po rito, the joy of the Lord is your strength. Notice na hindi po sinabi dito that the joy that you create or the joy that you achieve or the joy that you worked hard for. Ang sinabi po rito, the joy of the Lord is your strength. It's the joy of the Lord. Meaning, it comes from Him, hindi po sa mga circumstances. Ito po yung strength po natin sa laban. Hindi po reward pagkatapos po ng laban. Naalala po natin yung mga disciples po sa Mark chapter 4, sa verses 40 to 41. Sabi po dito, He said to His disciples, why are you so afraid? Do you still have no faith? Ito po yung naging response po ng Panginoong Jesus sa mga disciples nung sila po ay nagpapanik at nung during the time na pinapaalalahanan po nila ang Panginoong Jesus na hindi mo ba nakikita na malapit na tayo lumubog? Pero ito po sabi po ng Panginoong Jesus, why are you so afraid? Do you still have no faith? They were terrified and asked each other, who is this? Even the wind and the waves obey Him. So, dito po, kasama po nila si Jesus sa bangka, pero nung dumating po yung bagyo, natakot po sila at tinanong po nila, don't you care if we drown? Pero ang ginawa po ng Panginoong Jesus, He calmed the storm. At sinabi po niya, why are you so afraid? Do you still have no faith? Napansin po natin,
nandun na po si Jesus kasama po nila, pero nawala po yung peace at yung joy po nila dahil mas nakatuon po sila at mas nakatingin po sila sa alon kaysa po sa presensya po ng Panginoong Jesus. Mas nag-focus po sila doon sa problema kinakaharap po nila kaysa po sa Diyos na kasama po nila. No? At ganoon din po tayo minsan, church. Joy is already available because Jesus is already with us. Pero minsan po, no, we easily give up when we focus more on the storm than our Savior. We easily give up when we focus more on the problems, no? Yung mga pagsubok na pinagdadaanan po natin, no? Rather than focusing more on our Savior. Basahin po natin itong isang talinhaga po sa Habakuk, no? Chapter 3 verses 17 to 18. Ito po ay tungkol po sa fig tree. No? Ang sabi po dito, though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in God my Savior. So ito po ay tungkol po sa ani, no? Sa ani. No? Itong mga salita po ni Habakuk, no? Hits hard. No? Kasi wala po siyang, nabasa po natin at nakita po natin na wala po siyang nakikitang ani. No? Walang bunga, walang pagkain, walang livestock. No? In short, wala po lahat ng pinagmumulan po ng kanyang kabuhayan. No? Pero ano po yung sinabi po niya sa dulo? No? Ang sinabi po niya, yet I will rejoice in the Lord. No? Sa kabila po ng walang ani, walang bunga, walang pagkain, at wala po lahat ng pinagmumulan po ng kanyang kabuhayan, he still chose to rejoice in the Lord. Ang joy po, no, according to Habakuk, is not dependent po sa circumstances po natin. Hindi po ito isang reward after everything works out for you. Ito po ay isang decision. Ito po ay isang choice na ginagawa po natin, or it is a decision that you make of who God is, not because of what you have. At kung isipin po natin, ganito rin po sa kaligtasan po natin. Salvation is not something that we earn. Kasi kahit na pagsamasamahin po natin lahat ng mga mabubuting ginagawa po natin, kulang pa rin po iyon para bayaran po yung kasalanan po natin. Instead, salvation is something that we claim by faith through the finished work of Jesus Christ on the cross. Hindi po ito reward sa pagiging mabait, hindi po ito reward sa pagpa-perfect po ng law. Ito po ay libreng kaloob po ng ating pong Panginoong Diyos. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Sabi po rito, for it is by grace that you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Church, kung babalikan po natin ang kwento po sa ating pong reference verse, sa Book of Mark chapter 4, makikita po natin na hindi po agad inalis ni Jesus yung bagyo bago po siya kumilos. Hinayaan po niya at piniyagan po niyang maranasan ng mga disciples yung hampas ng malakas na alon. Hinayaan po niya na maranasan po ng mga disciples yung lakas ng hangin at yung hagupit po ng bagyo. Hindi po para pabayaan po sila, kundi para ipakita po sa kanila na kahit nasa gitna po ng malalakas na pagsubok, ay sapat po ang presensya po ng ating Panginoon. At ganoon din po sa buhay po natin. Dumadaan po tayo sa bagyo, let's say, mga problema po sa pamilya, bigat sa trabaho, kakulangan sa finances, sakit sa katawan, o kaya naman po sugat sa puso. Pero ang katotohanan ay ito po, hindi po natutulog ang Diyos at hindi po siya nawawala. Siya po yung masasabi po natin na calm sa gitna po ng storm. Siya po ang kalma sa gitna ng kaguluhan, at kapag kasama po natin siya, ay pwedeng kumalma po yung puso natin kahit hindi pa po nawawala ang problema. Kaya po mga kapatid, tandaan po natin that stillness is not weakness. Ito po ay tanda po ng malalim po natin na pagtitiwala. Your path might be harder because your calling is higher. Ay ibig sabihin po nito, may mas malaki pong
hinahanda ang Panginoon para po sa atin. At higit po sa lahat, joy is not earned, it is claimed. Pwede po nating maranasan ng joy kahit ngayon at kahit nasa gitna po tayo ng mga pagsubok. Be still, hindi dahil tapos na ang problema, kundi dahil kasama mo ang Diyos sa laban. Be still, dahil siya po ang lalaban para po sa atin. And be still, dahil darating po ang araw na makikita mo ring tatahimik ang alon at titigil ang mga hangin. At tulad po ng mga disciples po, nang humupa po yung bagyo, magpapahinga rin po tayo at makakapagsabi po tayo that truly, even the wind and the waves obey Him. Kaya po mga kapatid, ang parehong tinig na nag-uutos sa dagat na tumahimik ay ang makapangyarihang tinig na kumikilos po sa buhay po natin ngayon. Ang Diyos na nagpahinto sa bagyo nung time po na yun, siya rin po yung Diyos na magdadala ng kapayapaan po sa atin ngayon. Sa puso po natin ngayon. Again, magtapos po tayo sa Exodus chapter 14 verse 14. Ang sabi po rito, the Lord will fight for you. You need only to be what? To be still. Purihin po natin ang Panginoon. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y muli manalangin. Damahin po natin ang presensya natin, Panginoon. Diyos Ama, salamat po sa paaming pagtatapos sa pagsamba sa araw pong ito. Nagpapasalamat po kami sa inyong gabay at pangungunasun sa amin. Panginoon, salamat sa oras na ito na binigyan mo kami ng pagkakataon na makinig muli sa banal na salita na ibinahagi po sa amin aming kapatid na si Pastor Eutros, Pastor Robic, upang lalong lumago at maging matatag ang aming pananampalataya. O Diyos Ama, salamat po sa oras na ito na binigyan mo kami ng pagkakataon may situparan ng aming layunin na pagkasama-sama at maayos at ligtas. Salamat po din sa aming mga kapatid na narito ngayon upang kami magkasama-sama at manalangin. Dinadalangin po namin, aming Panginoon, ang aming mga kapatid na nagpapagaling sa kanilang mga karamdaman. Sila Sister Steph, Sister Daisy, at si Sister Almira. Patuloy niyo po sila iluminan yung kapangyarihang kamay, Panginoon, upang gumaling. At sa aming paghihiwalay, proteksyon niyo kami sa aming mga pag-uwi, maging ligtas ang bawat isa sa kanilang papuntang tahanan. At naway malati kami sa inyo, Panginoon, at binabalik po namin ang papuri sa inyo, Panginoon. Kaya po ito'y sama-sama po namin dinadalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus ng aming pong tagapagligtas. Amen. Amen.
Saan